Nak, tabi na yan. Ayan. Oh, lalaglag na kayo. Titignan ko si Jiro kung kaya niya. Siya mag-aakay. Bilang pala ako. Tamang-tambay kami na, dayo kape. Doggy dog. Where is doggy dog? Stop. Nag-stop na. Hindi pa. Tayo makaabot sila. Oh, may tae. Opya. Ayan. Yeah. Okay. Yes. Ba't mo ginagano ng lakad mo? Ayusin mo lakad, Jiro. Oh, tayo. Ayan. Mafia. Dumiretso pa tayo na. Oh. Iniiwas ka din naman sa tae, Kuya Kit. Mm-mm. Oh, yeah. Bye. Sige. Hindi ko na. Meron tayo sa tayo. Ayan, maliligo rin yung lakit. Ayan na. Ako na, naliligo. Sarap maligo ara. Ano? 114. Ah. Toy, dun ka lang. Malalim dyan, malalim. Malalim dyan, ha? Jiro. Jiro, malagdag ka dito. Nak, huwag ka dyan, malalim. Ah. Bakit? Rin, yan. Bakit? Ah. Hey. Ha? Yan po. Hindi ka umabot eh. Nagpalomi si Ros eh. Busog na. Kumain ako dito. Yan nga. Sa kayo naglami. Dala niya.
Wala. Dalawa. Ay wala ka. Kay Prince ka binayo eh. So bago kayo Ah. bumisda, Hindi. May dala na siya nung sinamahan ko. bago kayo bumisda. Oo. Prince. Hmm. Ah, okay na. Isang o. Ha? Isang Ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa pisikal na lakas, kundi sa tapang ng puso at determinasyon ng isipan. Ang mga may kapansanay ay hindi lamang sila mga ordinaryong tao. Sila ay mga bayani na patuloy na lumalaban sa kabila ng mga hamon ng buhay. Huwag natin silang maliitin, bagkus ay atin silang bigyan ng respeto at paghanga. Sa maliit na barangay ng Kasinsin, Laguna, aming natagpuan ang maliit ngunit puno ng pag-asang bahay ni Kuya Mark. Halina't sabay-sabay nating alamin ang kwento sa likod ng hirap ng isang bulag. Ano pong pangalan niyo po? Christian Maray. Maaari niyo po bang i-describe ang proseso ng paggawa ng damit? Paggawa, siyempre, tinatabas pa yun. Ang trabaho ko naman kasi yung nagtutuhog, yung nagtatali, dosena. Yun lang, hindi naman ako nananahe. Yung yung tit ng may karayom, di ba? Dosena siya. Ganon. Hindi naman nakakapanahe. Ano po yung mga hamon na inyong kinakarap bilang isang bulag na taga-tusok po ng tela at paano po ito nalampasan? Pagsubok lang naman doon yung pagod yun. Saka pag minsan natutusok ng karayom, yun, hanggang nasanay na ngayon. Ano po ang mensahe na nais niyo pong iparating sa pamamagitan ng inyong trabaho bilang isang bulag na taga-tusok ng tela po? Para na katulad ko, Apo. yung yung magtiyaga lang, tapos makisama sa mga katrabaho, tapos yun, kahit pa paano, kumikita naman yung gano'n. Pag sa pagtiyaga kasi, Paano po ang pagiging bulag na taga-tusok ng tela ay naka-impluensya sa inyong pananaw sa buhay po? Kumbaga, inano sa akin ng tiyahin ko na yun no choice naman, yun yung trabaho ko kaya yun yung hinihikayat sa akin na gawin. Pati nung dati naman nagagawa ko na rin kaya parang may idea na rin ako kung paano gawin. Ang payo mo sa iba na may kapansanan na nagnanais na sundan ng kanilang mga pangarap? Lang. Sa mga ganitong may kapansanan, huwag sana mawalan ng pag-asa. Dahil sa una, hindi mo matatanggapin na nagkakapansanan ka. Pero pag matatanggapin talaga, ayun, makakaya naman ng lahat basta magtsatsaga lang Paano niyo po natutulungan ang inyong sarili na manatiling motivated po at inspired po sa inyong trabaho? Parang pag sa buhay kasi pag niniis na yung may income na kahit kaunti, parang masaya ka na. Tapos yung mga katrabaho mo pa, yung hindi ka tinuturing na iba. Kaya para nakaka-inspire na magtrabaho. Okay po. Ano po yung pangarap at mga hangarin niyo po na hinaharap bilang isang bulag po na taga-tusok ng tela? Ang pangarap ko lang naman is simple na lang dahil ayun nga, kung mangangarap ako na mas mataas, parang
hindi naman posible yun. Pangarap pa lang naman dito. Ayun, may dumadating sa akin na kahit paano income, tapos yung pangarap ko na bibili ko yung mga pangangailangan ko. Damit, yung mga gano'n. Simpleng mga pangangailangan lang. Sa aming pagbabalik, kami ay nabigyan ng pagkakataon upang mahingian ng pahayag ang mga kasamahan ni Kuya Christian sa trabaho. Kamusta si Kuya Christian bilang isang katrabaho? Si Christian, mabuting tao. Makasipag. Kahit siya may kapansanan, nagagampanan niya ang kanyang obligasyon sa trabaho. Kumpara sa may mga paningin, ganun. Siya lumalaban ng patas sa buhay. Mabuting tao. Ganun. Kamusta si Kuya Christian bilang isang katrabaho? Ang masasabi ko kay Christian, masipag siya na tao kahit na alam naman natin na may kapansanan siya tulad nung wala na siyang paningin. Pero nagagampanan niya pa rin yung kanyang trabaho bilang isang tao at saka nakikipagsabayan talaga siya. Hindi hadlang sa kanya yung kanyang kapansanan na makapaghanap buhay para sa sarili at syempre para sa pamilya niya. Ganun ang tingin ko sa kanya. Tsaka nakapokus lang talaga siya doon sa ginagawa niya. Okay na yun. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan sa mundo. Huwag nating kalimutan na ang respeto at pagbibigay pansin sa ating kapwa, lalo na sa mga may kapansanan, ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang pribilehiyo. Sa bawat ngiti, sa bawat salita ng paghanga, sa bawat tulong na ating pinapahagi, nagiging parte tayo ng kanilang laban. Sa ating munting paraan, nagiging instrumento tayo sa pagbabago at inspirasyon para sa iba. Ayan, naka-play na ha. Ah, di ba? Naka-classmate pa. Karoon ng classmate. Nagkakalaro pa. Hindi ba? Hanggang alauna yan dito. Abay, hindi. Oh, nak, don't go there, ha? Wow. Ay, kiki mo. Huwag ka mga ng ano. Mabuhangin. Oh. Ano yan? Bird. I did it. Oo. Catching fish. Wait nga lang, darling. Bibigyan ko lang si Jiro. Ha? Ah, sige, wait lang. Nak! Come here. Come to your fucking mom. Ay, may video. Tira. Nak! Ilang minuto na to? 2 minutes and 16, 17, 18, 19, 20. Mabilis pala yan. Kita ba ako? Kita ko. Sure? Malinaw? Hindi, kita.
O, diba? Tabi niya. Yan, ganyan. O, diba? Tambay lang. God, tambay lang. Ano ba likod natin? Damuhan. Palayanan, parang ganyan. Yan nga. Okay na to. Pang-upload mamaya. Just Ay. make sure. Mamukbang tayo. Duka. Ah. Okay. Kuha ka muna. Yan ang gagawin natin. Kakainin. Kaya nga, Diyos ko, pasigawan to. Yung dali lang, utay-utayin ko, baka naman tayo mabilao pa na ito. Kasama yan ba yun na? Huwag mo dito kay Kuya, kay Pancit canton lang yan. At spicy. Saan mo yung nabili ko yan? Okay, teko ano na. Hindi lang kasi halatang putang na namumula. Hindi naman pala. Lawrence, tubig. Hindi naman pala, ano? Oo. Dali, Lawrence. Ang Dali! Lawrence, dali! Lawrence, hindi ka. Nasa kusina. Bakal ka luluhaw. Mamukbang tayo. Duka. Ah. Okay. Kuha ka muna. Yan ang gagawin natin. Kakainin. Kaya nga, Diyos ko, pasigawan to. Yung dali lang, utay-utayin ko, baka naman tayo mabilao pa na ito. Kasama yan ba yun na? Huwag mo dito kay Kuya, kay Pancit canton lang yan. At spicy. Saan mo yung nabili ko yan? Okay, teko ano na. hindi lang kasi halatang putang na namumula. Hindi naman pala. Lawrence, tubig. Hindi naman pala, ano? Oo. Dali, Lawrence. Ang Dali! Lawrence, dali! Lawrence, hindi ka. Nasa kusina. Bakal ka luluhaw. Wala salbahay ka naman. Saan pa sa dulo? Hindi ko kaya. Ilagay mo nga ng egg to. Yan sa taas mo. Ano ko nga? Ayan, sa'yo naman yun. Okay, kumain ko na. Ito pala ng kanin. Sa'yo na yun, ha? Aba. Halo-halo na yan. Parang hindi umalat yung ano. Sinangag.
Hindi mo yata nag-asin. Hindi, meron. Kaso napaunti yata. Okay lang. Healthy. Pansat na nga ano. Parang sweet ano yung pansat kanto, no? Next time, ano naman sa miyang Ako na. Punta ka doon. Tama niyan. Sugla ako. Kanin pa, ano? May itlog pa, kanton. Mamaya. Tanghalian. Ano ka oras sa uwi? Wala. Magsinangag. Go. Wala ba? Okay. Kain na. Hindi pala tayo nakabili ng pansit kanto. Sarap ng hotdog. May asim na. Asim na?
Mahangin. Ilang minuto? 2 minutes. Saan palang kanin nilagay mo? Okay na.